Hi guys, ngayon tuturuan ko kayo kung paano ba gamitin ang scan scheduling algorithm. Ngayon may makikita tayong number dito na 83, 29, 98, 75, 68, 111, 17, 102, and 38. Ngayon, umpisa na natin kung paano ba ito gamitin. Ngayon, nilalagay natin yung malapit sa 70 na number. Ito ay 75. Then, susunod naman natin yung malapit na number kay 75. Ito naman ay C83. Then, ayusin lang natin yung pagkakalagay. Yun. Susunod naman natin yung C98 dahil siya yung malapit sa 83. Then, ayusin lang din natin ang pagkakalagay. Isusunod naman natin ay si 102 dahil siya yung malapit sa 98. 102. Then, isusunod naman natin si 111. Ilalagay naman natin si 199 sa taas dahil siya yung maximum nating number. Then, sa pababa naman, ilalagay natin si 68 dahil siya yung pinakamalapit na number sa 199. Then, isusunod natin si 38. Ayusin lang natin yung pagkakalagay. Tapos isusunod naman natin si number 29 dahil siya yung malapit sa 38. Tapos ang ihuhuli naman natin ay si 17 dahil siya yung pinakamababang number sa algorithm. Ngayon naman, tutuusin natin ang kanyang mga tracks. Pagmaminus natin yung dalawa, si 75 tsaka si 70. 75 minus 70 is equal to 5 tracks. Then ganun din sa susunod. Pagmaminus naman natin si 83 minus 75. Ganun pa rin ang gagawin kung maminus naman natin si 98 tsaka si 83. Ngayon naman si 102 tsaka si 98. Sunod naman ay si 111 tsaka si 102. Ngayon naman si 199 tsaka si 111.
Sunod naman ay si 199 tsaka si 68. Ngayon naman si 68 tsaka si 38. Sunod naman ay si 38 tsaka si 29. At sa huli naman, si number 29 at si number 17 naman na susunod natin. Then, ayun na. Tapos na siya. Ganun lang yung gagawin natin. Tapos, pagpa-plus natin yung kanyang mga total. Tapos, meron siyang total na 311. Tapos, okay na. Ganun lang ang gagawin sa scheduling algorithm. Sana may natutunan kayo. Thank you sa panonood.